Okay, I'm back. So now let's go to intimacy with God. Yung yung priority na niya si God. Ang gusto talaga is maging close kay God. Kasi nga, ang daming consequences pag close ka kay God. Una, unlike majority of people, wala kang anxiety. Meron konti, pero nawawala yon kasi malakas yung trust mo kay God, so pumapasok yung peace of God. Diba ang sarap nun, yung hindi mo iniisip yung next week, bukas, next year. Kaya nga mismong yung, what you call this, the Bible, in the letter of James, sa New Testament, sinabi niya, kayabangan yung nagde-declare ng plano nila 10 years from now, 5 years from now. Kayabangan yun. Bakit? Hindi mo nga alam kung ano mangyayari next week. Meron ka ko, I mean sa business, yes, meron kang forecast. Ang forecast is, ano lang yon, parang study, parang, okay, ayaw natin mawalan ng bigas, right? So, kinakailangan may trabaho tayo. Forecast, sabihin, hindi plano yun, pero yung talagang, wow, eto, sa February, ganito ang gagawin natin. Ano kung hindi mangyari yung bumaha? Kita mo nga yung nangyari yung COVID, 40% ng mga negosyante nagsara. Nakatulong ba yung mga plano nila? Hindi. Sino yung mga nagstay? Yung mga positive thinkers, been there, dumaan na ng maraming tragedies, alam nila, makakatayo or walang option. So, kasi nag-business din ako eh. Sa lahat ng pinakaayoko, yung hindi ako makatulog. Kaya nga sabi ko kay Lord, mas importante ka sa akin kaysa than success. To me, God is more important. My relationship with Him is more important than being successful. Like, sobrang daming pera. Pinagalitan niya na ako dyan eh. Joyce, kung bigyan kita ng 30 million, anong gagawin mo? Di ba sasakit ang ulo mo? So, tama na muna yung 300. Okay? Bigyan kita 300,000. Tama na muna yon para kalmante ka lang. 30,000. Pero 30 million, George, may rapang ka dyan. Kukuha ka ng financial advisor. Paano kung pinaikot ka? Ang daming manipulator sa negosyo eh. Di ba? Eh, you only have 2 decades to live. Uubusin mo ba yan sa anxiety? Kaya sabi ko nga Lord, buti na lang. Nagde-depend na ako sa iyo tsaka kay Holy Spirit. Kasi si Holy Spirit tuturuan kanya ng may wisdom eh. Tuturuan kanya ng wisdom to depend on God kasi ang anak hindi nagmamakaawa for breakfast and lunch. They're taken care of. Diba? Isipin mo sa hirap ng buhay, isipin mo pa kung sigurado bang kakain ba talaga tayo? Sabi ni God, alam mo kung honest ka lang at saka obedient, hindi ka pwedeng magutom. Kasi lahat ng tao, kahit sa business, nung nagpatakbo nga ako ng negosyo, doon ko nakita yung need for people who are honest and with integrity. Talagang ikikip mo yun pag may integrity, yung pag sinabi, ginagawa. Sko po, kokonti lang ang ganon at karamihan, yun ay may fear of God. Yung mga nanluloko, yung paikutin ka, kahit anong sabi nun or kahit anong declaration nun about the words of God, hindi ako nasaludo. Bakit? Hindi nagmamatch yung salita at saka yung action eh. You are your intentions and your actions. Kaya kahit ang dami mong salita, pero hindi nagmamatch sa action mo, hindi ikaw yun. Hindi mo kinakalang sabihin you're holy. Lalabas yon through your action.
Ano ba holiness? Holiness is being whole, buo, hindi ngarag, hindi basag. Yung iba akala, ang holy yung naka-Roman collar or hindi nagmumura. Hello? Hindi nagkakamali. Hello? Hindi. Ang holy is someone who follows God wholeheartedly and who wants to imitate God and who has the Spirit of God. So, pakadali ngang maging holy. Make Jesus number 1, holy ka na. Di nga. Make Him number 1, holy ka na. Kasi ipaprocess niya na yun. Ganong kadali ang holiness. Tayo lang napapahirap noon dahil sa ating mga anomalies. Dami nating defects. Piniplease natin yung ibang tao instead na si God. I-please mo si God lang. Free ka na, wala ka na anxiety. Kunyari, lumabas ka, yung stocking mo pala may run sa likod. Tapos nalaman mo na lang, nando ka na sa trabaho. Yung iba, oh my gosh, ilan na nakakita nito? Who cares? Ba cares? Ako kaya nga sabi nila, Joyce, ba't lagi ka masaya? Wala akong pinaproblema eh. Wala akong pakialam. Kung nakita yung run ng stocking ko at kung ano-ano pa, ninakaw yung bag ko or ano-ano. Yung bag ko sa Greenbelt, ilang beses na slice yun. Wala akong pakialam kasi katwiran ko, binili ko lang yun sa thrift shop. So, kung binili ko yun ng 200 at nagamit ko ng 20 times, ayos na. Ganun ako magkwenta. Alam ko, hindi ko yun dadalhin forever. So, paano nawala? Oh, nawala eh. Diba? Wag lang si God ang mawala sa akin. So, isa lang. Sa isa lang ako nakapokus. Hindi ako nababasag. Yun ang tip ko. To keep your peace and to have no anxiety. Dahil itong mundong to ay pahirap ng pahirap ang kanyang estilo. Bye guys.